Ayan, good morning ulit. So, dire-diretso po tayo sa Photoshop guys, no? So, dito naman paano naman gawin ito, yung cut text na tinatawag. Alright, so let's start na po. Control N, make a new project. And again, image rotation po natin. Alright, next ay maglalagay po tayo ng background. Tayo na ang create new fill, solid color, black. Ayan, black. Then lalak ko po ito. To lock this one, kita nyo po yung lock dito yung pantado. Ayan. Alright, next ay magta-type po tayo. Ito blank layer na lang. Then type tayo cut text. Ayan, and then Control T to transform, scale up, hold shift and out bago hilain po dito. Ayan. Okay. Then next, i-align natin sa center. So how to align the text or any object sa center po ng canvas. So make sure that the object highlighted in the layers. To select the canvas, just press Ctrl A. After you press Ctrl A, there's an indicator there that you've selected the canvas. Again, we will align the object to the center. So click this one, align vertical center, and then this one, align horizontal. Dito yung vertical center yun. So okay na. To eliminate the selection, just press Ctrl D to deselect. Alright, so you can change also the color of the text using this one. So just double click the letter T here in the layer. Double click, then double click mo dito sa may fill. You can change the color. Pero you can also change the color, temper the color using this one, effects. If you want solid color, you can change it to solid color. If you want gradient, you can gradient overlay, pattern overlay. The term itself is overlay, meaning the overlap. Tatapan niyo po siya. Okay. Pero nandiyan pa rin yung kulay. So anyways, depende na lang sa inyo po yan. This time, I'm gonna change this color into red. Okay. Then, so how we will cut the text? First of all, the layer of the text, right click and rasterize type. Yan. Once we rasterize the text, we can now proceed to cutting. So I will use the selection polygonal lasso tool. Yeah. I will cut this part from here. Click, 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 click. For your starting point, there also your ending point. Okay, so we have a selection here in order for us to detach this part. Highlight the text object layer, right click, layer by cut. Yeah, as you can see here, we will verify if the text is detached from the original object of the text. Yan na, ito na po siya. Alright. So, ito po yung original text. Ito po yung ano. Sabi na lang natin 1. Kasi para di tayo malito. Okay. So, nakakalito din
by this time, hide ko po ito. Yan. Then ito, pwede ko rin po ikat ulit. Ano ba yung gusto mo ikat? Yan. So ito, part na ko yung T. Ikat na ko dito ulit. Yan. Right click. Cut. Ganyan ko yan. 2. Yan. Ganyan lang siya kadali. Then, hide ko lang ulit. Dito ulit tayo. Then, cut natin ulit. Cut na to. Oops. Yeah. Highlight natin yung original text. Right click sa may canvas. Cut. Ayan. Ito na siya. Slice. And again, I will slice this part also. Go to the original text. This is number 3. Back to the original. Play. Cut this portion. Right click. Cut. This time mga 4 cuts ang gagawin ko. Ito na siya ngayon. Okay. And then sa 1, next na gagawin ko sa kanya, go to effects, lalagyan ko siya ng gradient overlay. Yan, yun yung overlay ko. So dito sa overlay, pwede mong i-tweak itong mga to. Pwede ko yung paglaraan sa mga ka-angle nito. Ito, laruin mong ganun. Sa akin, by this time gusto ko rin pong lagyan ng shadow sa ilalim. Sa ilalim nito, okay, dito highlights ko muna and then make a blank layer. Sa ilalim po ng 1, double click ko, lalagyan ko shadow of 1. Shadow siya ng double click ko, shadow 1. Ayan. Alright, so dito ako magbo-brush ngayon. Ito tayo ng brush. Anong kulay ng shadow? So, black. Start ko dito. Click, hold shift, click. Ayan, sakto lang natin. Anyways, hindi siya makikita kasi ano, black yung background. Ayan, let's go dito. Kung masyadong harsh yung shadow nyo, pwede siyang bawasan dito sa opacity. Yan. Yan, parang may effects din na ano, na ang tawag dito, pumatong siya mismo sa text. So anyways, yung gagawin mo dito, pwede rin ganon. But also, you can add a shadow here. Pwede natin eliminate muna to. Double click mo muna sa effects, you can add also shadow here. Yan, sa drop shadow, natin highlight natin yung drop shadow. Pwede na highlight. Yan, pwede rin yun. Ayan, may cuts. Kasi, depende rin kasi dito. Yung part na to kasi parang mayroong cut. Yan lang yung magagawa ng shadow. Pwede naman yun. Pero yun nga, itong scenario na to, meron po siyang thin part. So, hindi siya applicable. So, mas elegant pa rin siya tingnan. Diba? Okay na siya. Then, sunod na tayo sa number 2. Ayan. So, by this time, yung overlay ko, pares lang dito, gagawin ko na lang. Highlights ko po ito, itong gradient overlay. Ito. Yung may gradient overlay, right click, copy ko na lang yung effects. Ito, copy layer style. Diba? Ika-copy ko na lang. Ayan.
ko ulit. Yung shortcut key, hold alt, then kunin mo yung gradient overlay, drag mo doon sa gustong shade copy. So, pwede rin, right click, copy layer style, hanapin mo yung layer number 2, or number 2, right click, paste layers. Anyways, okay lang po yan, mag-work po yan. And then, double click ko po dito para ma-edit po yung gradient style natin. And then, by this time, gusto ko ikutin po yung angle. Ayan. Well, depende na lang yan sa color. Also, I will add a shadow here. And then, brush. Shortcut key is baboy. Ito na siya. Blank layer ko. Aray ko shadow to. Huwag ko nilalagyan ng level. Para hindi tayo mawala. In case lang, no? Alright. Din dito. So, may number 3. So, base layers na. Ayan. Alis na lang natin. So, click natin yung gradient. We can also tweak the gradient times overlay. Ayan. Okay. And you can add shadow here. Shadow 3. And then brush. Ayan. Alright. Then, itong part na to, lalagay din po. Base layers tayo ko na lang. Ayan. Double click ko. Ingredient natin. Ano siya? Add ako ng shadow. Make new layer. Shadow 4. Ayan. Brush. Oops. Undo. Oops. Masyadong sobra yung positioning niya siya. Yeah, okay na. Check nyo rin baka masyado rin. Yan. Yan si Cattex, guys. So, hope na may ma-follow nyo po ito. Just pause and continue lang para di ma-follow nyo. Thank you.